Samahan niyo po ako. Ang hilig ko talaga magsabi ng so ayan. So ayan, samahan niyo po ako. Pupunta po ako sa cafe. Para naman siyang maganda kasi. So para naman magandang place siya. Pero hindi ko pa kasi alam kasi hindi ko pa naman napuntahan. So, tingnan natin. Puntahan natin. Samahan niyo ako, syempre. Alangan naman. Ako lang mag-isa. Kailangan kasama kayo. Ganun. Tsaka, first time ko pong pumunta sa lugar na to. Kaya yan. Laga talaga ng butas ng ilong ko. Tama-tama kasi ngayon, mayroon akong dadalhin na papel sa ospital ni Kuya. Mayroon akong papipirmahan na papel. So, yun, dadaanan ko na lang po. May time pa kasi, siguro mga 1 hour. Siguro ako mag-ikot dun sa cafe, mag-isa. Yan. Wala siya. Maliit lang siya na na area. Parang siyang camping lang. Nagulo. Wait. Tama. So ayan, nandito na po tayo. Ito yung area. Yan, parang siyang camping place na hindi ko alam kung ano pa to. Sorry, wala pa akong kasama ulit. Yan, this way daw po. Yan. Nandito pa tayo sa T9 Cafe. Yan. So, yan. Ang entrance ganyan po. Super, pero di ba sabi ko nga sa inyo, pag sa kapag tingnan mo siya sa picture talaga, ang lawak, pero hindi pala. Ang ganda ng asilag ng araw. Ayan. Ganyan siya, guys. Ito po yung area. Diba? Maganda to kapag meron ka na namang kasama. Bakit ba yung mga place na pinupuntahan ko? Wala ako laging kasama. Ang gaganda naman. Ganun, mayroon kang dapat kasama. Bakit wala akong kasama lagi? Ba't ganun? Yan. Yan siya. Ito po yung area. So, maganda siya na place. Tapos, pwede ka palang mag-coffee dyan sa loob ng tent. So, ang pinili ko doon sa gitna. Dito po sa tent. So, ako lang mag-isa dito ngayon, sa loob. Oh my God. So romantic, but then ako lang man mag-isa. Paano ba yan? Hala, ang cute. Tingnan nyo, guys. Hala, sana. May kasama pala ako talaga dito. Ano ba yan? Sa loob talaga siya ng tent. Tapos mag-isa lang ako. Paano ba yan? Wakarimashita. Hi. Gozaimasu. Isamahan niyo po ako. Mag-order po tayo. Kahit na mag-isa po ako. Order po tayo ng coffee. Kasi parang diba? So, ayan. Ganda ng place. Super small place lang siya, pero ang ganda. Hindi, itong gusto mo lang ng katahimikan sa buhay, na gusto mo lang magstay, para mag-coffee or what. Perfect ang place. Eto, blend of coffee to. Hamoto cheese. Cream of cheese. Saigo de? Mamaya na daw ang bayan. So, ayan.
Meron din siya ngayon. Perfect talaga siya, guys. Wala akong kasama dito. Nag-iisa lang ako. So, paano ba yan? Nagtitinginan sila sa akin na dumalik. Kasi, sabi siguro, may nagsasigit na salita. O, diba? Yan ang buhay ng nagsusulok ka. Hindi nga, ganun talaga. That's life. So, yun na. Life is life talaga. Diba? So, ayan po yung order ko. Samahan niyo ako magbuni-muni habang kumakain. Feeling nag-campaignan ako ngayon. Wala akong kasama, guys. Diba? That's life. So, hindi na naman ako makapag-dinner nito. Kasi, anong oras naman ako? So, ayan ang kain tayo. Yummy. Yummy na naman ang katabaan ito. Imbis na. Kaya, papapayanta. Girl, lamang sige. May maalala ako na. Malayo ang camera yan. Hindi mo makikita. Lagi na naman ako may pinagdadaanan. So parang ayoko nang pag-usapan ba yung sa akin. Ano ba? Tinanong niya ako kanina. Siguro talaga may pinagdaanan siya. Sabi niya, ma, ano ba yung pipiliin mo? Yung maging masaya ka or pipiliin mong ikakaligaya ng iba? Parang isasakripisyo mo yung happiness mo. Ano? Hindi ko rin alam kung ano isuot. Ano nga ba? Kasi sa totoo lang parang buong buhay ko yata kaligayahan ng iba yung iniisip ko. So parang ano ba ituturo ko sa anak ko? Ituturo ko ba sa kanya yung pinagdaanan ko na talagang paano ba? Na wag anak, dapat kaligayahan ng iba yung unahin mo. Na personally ako, yun yung inuuna ko. Yung kaligayahan ng iba bago ako.
na minsan hindi pala minsan dapat. Kasi parang hindi mo naman din alam kung yung pagpaparaya mo na yun, yung pagbibigay mo na yun, yung pagbibigay mo na yun, hindi mo naman, wala namang kasiguraduhan na yun talaga yung magpapasaya sa tao. Alam mo yun? Kaya ako umalis kasi nag-iisip ako kung ano yung isasagot ko dun sa anak ko. Kasi kung ibabase ko doon sa experience ko, yung isasagot ko sa kanya, tiyak hindi ko rin alam kung magiging okay sa kanya ba yun o hindi. Ano nga ba? Ano nga ba dapat? Yung kaligayahan mo o yung kaligayahan ng mga taong mahal mo? Sa akin naman, inuuna ko kasi kung ano yung kakaligaya ng mga taong mahal ko. Yun ba sasabihin ko kaya? Ang tanong, naging masaya din ba ako? Yun yung hindi ko pa siya masagot kasi parang yun yung nag-pop up agad sa utak ko kanina na o ano? Baka pag inuna ko, kasi yung sa akin base lang naman to sa experience ko, kaya wag niyo akong dyan, charot-charot din. Feeling ko kasi, lagi kong inuuna yung ikakaligaya ng iba, yung mga ikakaligaya ng mga tao sa paligid ko. Na minsan, hindi ko na pala alam na yung pagbigay ko na yun, hindi naman pala yun ang kailangan nila. Na minsan, mas kailangan mong bigyan din ang sarili mo na maging masaya. Na para pala sa'yo yung kaligayahan na yun, na binigay mo doon, na nagbigay ka, na alam mo naman na hindi naman din yun pala ang kailangan niya. Di ba sayang? So, hindi ko nga alam kung ano yung sasagot ko eh. Ang gulo ko, no? Kahit ako naguguluhan. Or kauwihan ko na lang to. Wala, may ulam guys. Ang hirap pala na mag-isa yung kinakausap mo sarili mo. Pero maganda yun. Sige nga, comment nyo nga dyan sa baba. Ano ba dapat? Yung kaligayahan mo or mas uunahin mo yung ikakaligaya ng mga taong mahal mo sa buhay? Sarap siya. Kasi na nga. Masarap pala sa pakiramdam na kahit mag-isa ka, pag nai-stress ka, mag-drive ka, mamasyal ka, bigyan mo ng panahon yung sarili mo. Kasi, yun nga, wala namang masama kung paminsan-minsan isipin mo rin ang sarili mo. Kasi alam niyo kung bakit. Yun talaga, naisip ko talaga yun na parang kapag ako yung nalugmok, ako yung wala nang lakas, wala namang taong lalapit sa akin eh. Hindi nga siguro tatawag. Depende na lang talaga kung talagang pamilya mo yun. Parang bigyan pala natin ng panahon na mahalin natin ang ating mga sarili. Kasi walang magmamahal ng buhay na mayroon ka. Hindi ikaw din. So yun. Alam niyo ba sa edad kong to, ngayon pa lang ako naniniwala na maganda din palang magbabasa ng mga libro. Hindi lang puro, kasi dati hindi ko naman nagagawa yan kasi nga wala akong inisip kundi ang magtrabaho ng magtrabaho kasi syempre ina ako eh.
Ganun ang buhay ng single mom. Kailangan mo magtrabaho kasi kailangan mo buhayin ang anak mo. Hindi ko naman yung hindi naman ako nagrereklamo sa ganong sitwasyon. Ang gusto ko lang sabihin is, pag kaya mo pala pang mag-aral pa or yung gusto mo pang matuto, magbasa ka ng magbasa ng mga libro. Lalo na ngayon may mga internet na, di ba? Marami kang maiintindihan. Kahit na wala kang natapos, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga kasi, kung ano yung kagustuhan mo na kung, para sa akin ha, hindi ako against na walang may natapos or what. Kasi ako talaga mismo, hindi ako nakapag-college, gano'n. Pero, so ano ngayon? Parang gano'n. Hindi naman nagtatapos ang buhay ko dun eh. Kasi gustuhin ko man mag-aral nung kabataan ako. Pero, wala eh. Hindi ko naman magawa kasi marami. Anak ka ng broken family. Kahit sabihin mo na gusto mong mag-aral, mag-working student, pero yung katawan mo ang umaayaw kasi nga sakitin ako nung maliit ako. So, kahit nag-working student pa ako, basag talaga katawan ko. So, pero, hindi kasi ako naniniwala na wala nang magandang mangyari sa'yo kasi wala kang natapos. Hindi ka nakapagtapos. Hindi ako naniniwala, no? May magandang mangyari sa'yo kapag huwag kang tumigil sa mangarap. Huwag kang matakot na tawag nito. Huwag kang matakot na sumubok sa mga bagay-bagay. At saka hindi bahisihan ng edad para mag-aral ng mag-aral. Hindi ibig sabihin na nag-aral pupunta ka ng school or what. Maraming paraan para matuto. Magbasa na ako nagbabasa ako ng mga libro. Tapos hindi naman sa ganun palagi. Lalo sa internet. Nagre-research ako kung paano magiging ganito, paano maging ganon. Ano yung magandang mga asal na dapat gawin, ano yung magandang, basta marami. Pagdating sa mga negosyo, kung ano yung dapat, pagdating sa, basta lahat na love life and doon pa din. Kumbaga, doon ko lahat nakuha ang mga kasagutan ko. Kasi minsan, hindi na ako nag-o-open sa ibang tao. Alam niyo kung bakit? Huhusgahan ka pa. Pagtatawanan ka pa. Hindi mo kasi alam kung ano yung iniisip ng kapwa. Para sa akin para sa akin to. Hindi ka lang huhusgahan, pagtatawanan ka pa. Hindi yun mawala sa atin. Yung mga ganong senaryo. Ganon. So, yun. Kaysa magtanong ako sa ibang tao, yun, sa libro, na mayroon lang ako hindi ko naman kasi or sa internet, yung ganun. Para hindi masayang yung pagbabad ko sa internet, hindi lang puro chismis, drama, hindi ganun. Doon sa mga drama-drama na yan, may nakukuha naman tayong magagandang mga aral. Depende. Yun. Ganun. Dami ko na yatang nasabi. May sense ba mga sinasabi ko? Lang. Gusto ko lang magsalita ng magsalita. Yun. Tapos dapat pala ang stress, huwag masyadong pansinin. Yun. Ngayon malaki ng anak ko. Ngayon malaki ng anak ko, parang hindi ko rin alam kung matutuwa ako or malulungkot. Matutuwa ako kasi magkaroon ako ng time para sa sarili ko na kasi alam ko na kaya niya na ang sarili niya mag-isa. Malulungkot ako kasi parang feeling ko pag-iisa ako nito 18 na yan. So next year gagraduate na yan. Just me. Ano na kaya mangyayari? Sa akin, naisip ko yung
Pero alam nyo ba, nakakatulong pala itong pagbablog. Nga. Kaysa mapunta ka sa maling tao, mahalin mo na lang kung anong meron ka. Muna. Kasi darating at darating yung panahon na kung para sa'yo, para sa'yo. Alam ko marami magtaasan ng kilay dyan. Sino ba kayong magmahal at mahalin? Gusto. Pero, hindi kasi sapat ang love lang. Para sa akin, panahon ngayon hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan yung pagmamahal na yun pinagtatrabahuan. Mahirap yun. Pagmamahal. Mahal kita. Ginawa mo ba? Kaya takot din ako sa sarili ko. Kasi baka hindi ko kayang panindigan yun. Siguro may trauma din ako. Isipin mo naman, namulat ka sa pamilya na puro gulo, binubugbog yung nanay mo. Parang ganun. Yung nakatatak sa utak ko ba na ganun. Malaking impact pala talaga yun. Tapos, nag-asawa nga ako. Kinuha naman agad ng Diyos sa akin. Pero maganda naman. May maganda akong anak. Mabait. At hindi ako binigyan ng super na problem na sa tingin mo ikakamatay ko ng problema lang ganun. Yun. Alabangan nyo po yung vlog ko. Kasi dadalhin ko po kayo sa kung saan. Tapos, yun. Kagaya nito, marami akong naisi-share sa inyo ng mga bagay-bagay na nangyari sa akin. Yung past, nung 20s, yung mga 10, 30s ko na edad, tapos ngayon 40s, life begins at 40. Ito nga, yung mga realizations ko, malay mo pala, may maintundong pala ako. Pero kung wala naman sa tingin mo, wala kayong mapulot na okay lang yun. Walang problema. Basta ako gusto ko lang mag-vlog. Parang ito yung nagpapasaya kasi sa akin. Kaya sabi ni editor nga sa akin, huwag mong itigil kasi habang nag-i-edit ako ng mga videos mo, nakikita ko kung gaano kakasaya. Nakikita ko kung gaano ka nai-inspired sa mga ginagawa mo. So, thankful ako doon kasi nakikita niya yung nakita niya ba yun? Siya yung nagsabi sa akin ng gano'n na huwag mo itigil kasi yung smile mo doon, yung tawa mo doon, napaka-genuine. So, di ba, na-appreciate niya, okay na yun. Kaya, okay lang sa akin, may manood o wala, okay lang yun. Kasi, hindi mo talaga pwedeng ipilit sa tao yan. Kumaga, ito lang yung ako, isi-share ko yung kung anong mayroon lang ako. Yun lang po. Kaya, wala. Huwag na natin, parang ayoko kasing, daming ng vloggers, daming parang, yung sa akin kasi, gusto ko lang talaga mag-share ng buhay na mayroon ako kasi, ewan ko, hindi ko lang alam kung may mapulot kayo, basta yung sa akin, ito, yung kagagahan ko na gusto ko lang mag-coffee. Isipin nyo sa 1 year. 1 year na. 1 year na po kasi ang Pinka Adventures. So, hindi ko naman inakala. Hindi ko lubos akalain na magagawa ko to. Hindi. Kasi kung tutusin, sa 1 year na yan, super, maraming nangyari. Hindi sa pagbablog ha. Kasi hindi naman tayo famous pa or ano pa dyan. Yung ibig sabihin, maraming nangyari sa buhay na hindi mo naman talaga kasi alam na mangyayari sa'yo yun. Ito yung plano mo, pero ito yung binigay ng Diyos. So parang, minsan nag-question ko, bakit ganun? Yung ganun, diba? Pero minsan naiisip ko naman, bakit ako magre-reklamo kung tutuusin yung buhay na pinagdadasal lang ng iba.
ito sa akin, binigay na sa akin. So, bakit pa ba ako, magre-reklamo, di ba? So, ayun. Siguro, yun. Alam mo naman dito sa mundo, hindi mahalaga kung sino yung ayaw sa'yo, kung sino yung may gusto sa'yo. Ang importante, mahal mo ang sarili mo. Mahal mo ang ginagawa mo. Na-appreciate mo yung buhay na mayroon ka. Para sa akin, yun na yun. Diba? Yan, magbabayad na po tayo. Kasi lalayas na po tayo. So, ayan. Ayan po yung panaka. Yan po yung loob nila. Dito po sa loob. Uy, ang ganda din dito sa loob. Sandali ah. Ito na lang. Yan. See, pagpasok mo dito, yan yung place. Di ba ang ganda? Doon ako. Hi! Diba? Ang ganda siya. Super, kung maliit lang yung space, pero pinaganda talaga nila. Hi, vlog! So, ayan. Magbabayad na po tayo. So, ayan po. Pauwi na po ako. Yan po yung place. So, next month daw yata, pagka-December, open daw po yata sila ng Saturday, Sunday. Yun. Lang po yung open nila. Maganda siya. Alam niyo po kanina yung coffee at saka yung kinain ko na cream cheese ba yun? 1,100 yen lang po yun. So, maganda na po yung area. Hindi mo na pagsisihan yung binayad mo kasi tingnan mo naman. Maganda naman siya. Super, kung maliit lang po siya na area, pero maganda po. So, I hope naipasyal ko naman po kayo sa napakasimpleng probinsya po. Probinsya po kasi ito ng Japan. Dito po yan sa part ng Gifu. Gifu City, Gifuken. Dito po ang Tajimi. So, ito po yung kapag gabi. Ayan, ganyan lang po siya. Yan lang po yung area niya. Pero, sulit naman siya po. Sana magkaroon ako ng ganito. Ayan. See you again. Ayan na. Ayan din ka pa ba, editor? Andun ang car ko. Ang ganda ng gabi. Ang ganda ng lights up. Ano ba yan? O, editor, andyan ka pa? Yan. Sandali ah. So, ayan. Uwi na po tayo. May lights up na silang nagginagawa. O, yan. So, ngayon, pupunta ako ng hospital kasi mayroon pa akong... Ang pinunta ko lang po talaga sa lugar na to is, pupunta ako sa hospital kasi mayroon po akong ihahatid na papel ni kuya. So, hindi ko ba ba't ako nandito. Yan lang po.